Nakatatlo na ako ah. Teka, huwag kayong lumabas. Handa na ba kayo sa isa na namang exciting food adventure? Lulusong na naman po tayo. Sisisid lang naman tayo sa dagat. Hindi ako lumulubog. Paano ba lumulubog? Mangunguha ng seaweed. Oh, ito na. At haharap sa matitinik na hamon. Sandali, natusok ako. Kuha ka na muna. Masakit. Natusok yung tuhod ko. Sabay-sabay nating tuklasin. Dami, dali. Marami, marami. Ang lakas, dami, dami. Sige. At tikman ang mga lamang dagat na ipinagmamalaki ng bayan ng Pagbilao. O, ito na po. Tingnan niyo po. Lalagyan niyo po ng suka. Ang tawag dito ay uni sa Japanese restaurant. Ang mahal nito ah. Pero dito, libre lang oh. Sarap! Isa sa mga coastal town ng probinsya ng Quezon ang Pagbilao. Malaking bahagi ng bayang ito nakaharap sa Pagbilao Bay, na kilala sa malinaw, kalmadong tubig at mayaman nitong biodiversity. Dito po ako ngayon sa Pagbilao Grande Island. Siyempre, may tubig na naman at alam nyo na kapag may tubig, lulusong na naman po tayo. Opo, andito po tayo sa Pagbilao kung saan isa sa mga pangunahing ikinabubuhay ng mga taga rito ay ang pangingisda. Napakayaman po ng biodiversity ng marine life dito sa Pagbilao. Kaya excited na po akong mag-seafood hunting. Kakain po tayo ng seafood ngayon pero lulusong muna tayo. Samahan nyo na ako. Bukod sa iba't ibang klase ng isda, sagana rin sa iba't ibang klase ng shellfish ang katilang dagat. Isa na riyan ang sea urchin o tuyom. Okay, let's do this. Dito sa pinasarap ang pagkain bago tinitikman, kailangan munang paghirapan. Kaya hindi ko aatrasan ng matinik na hamon ng pagkuha ng tuyom. Kahit na naman. Nakakuha akong isa. Teka lang. Ang hirap. Parang maano na eh. Malabo na. Nasa 7 hanggang 8 feet ang bahagi ng dagat na aming sisisirit. At dahil high tide na, malakas na ang agos sa ilalim ng dagat. Mahirap ah. Bukod sa hirap sa pagsisid, extra challenge din ang pagkuha ng tuyom. Masakit kasi kapag natusok ka ng matulis nitong tinik. Kaya naman gumagamit ng kahoy para sungkitin ang mga tuyom. Nakakatatlo pa. Wag. Nakatatlo na ako ah. 1, 2, 3. Sa ikalawang sisid, nakakuha ako ng 2 tuyom. Hindi ako lumulubog. Paano ba lumulubog? Hindi ako lumulubog eh. Lumulutang ako agad eh. Maya-maya pa,
Ginawa naman namin ang lahat ng pag-iingat pero minsan ang aksidente hindi maiiwasan. Paano aakyat? Ayun. Pwede ko bang ganunin? Ha? Ha? Natutunaw ba to? Mahapdi eh. Parang sa lubsob. Baka mapapalabas ko. Ayaw lumabas eh. Ano ba to? Suka? Ganyan? Hihinga ba may? Ayoko ihiyan. Huwag niyo ko ihiyan. Kadiri. Grabe. Natutruma ako. Kadiri kayo! Ayon sa mga kasama kong mangingisda, kapag natusok ka ng tuyo, mainam daw na lagyan ito ng suka para matunaw ang tinik. Sulit naman ang pagsisid namin sa dami ng aming nakuhang tuyom. So kung makikita ninyo yung mga tuyom, marami pa siyang mga tinik-tinik. Kailangan nating tanggalin yung mga tinik-tinik na yan. So ang gagawin natin ay wawag-wagin natin ito. So sa tubig, gaganyan tapos ano? Babatak ako. Ganyan. Kailangan mabilis. Nakakalbo na. Oo. Unti-unti po nalalabas yung mga buhok niya. Pwede na. Ayan! So kanina, Hirap na nga eh. diba? So kanina malago siya. Diba? Mabalbon siya kanina, ngayon kalbo na siya. Pak! Pwede na itong kainin. Pwede nang kainin ang mga nakuha naming tuyom na fresh from the sea. O, tapos, nalagyan natin ito ngayon ng suka. Gano'ng karami? Oh, tama lang. Ay, ganun lang? Okay, tapos, kakainin na ngayon to. Pero social, kakain ko na yung tinidor. Pagkatapos kamay-kamay yun ng ganun. Lasang dagat ah. Sarap. Ang mahal dito sa Japanese restaurant ah. Sarap. Ubusin mo na to. Mataas ba ito sa cholesterol? O, ito na po. Tingnan niyo po. Lalagyan niyo po ng suka. Yan. Ang tawag dito ay uni sa Japanese restaurant. Ang mahal nito ha. Pero dito, libre lang oh. Isipin mo lang ho. Sarap! Sarap! Ang sarap ah. Malinamnam. Malinamnam siya ah. Bukod sa pagkain nito ng fresh, may isasarap pa raw ang tuyom. Kung gusto mo itong ulamin, sagot ka na ng kapuso nating si Jacqueline. Ang kanyang recipe, adobong tuyom. Una munang igigisa ang bawang at sibuyas. Feeling green po. Konti lang po para hindi po masyadong maanghang. Ngayon po ay gigisahin ko na yung sea urchin po. Titimplahan ito ng toyo, paminta, asin, at suka. Yung suka po ilalagay ko na para hindi po siya masyadong kasi natutunaw po siya pagka natatagalan sa apoy. Pakukuluan ito sa loob ng 3 minuto. Mga kapuso, luto na ang adobong tuyom. Tikiman time na! Adobo nila yung tuyom. Ano kung lasa nito? Okay naman. Okay naman siya. Yan ay kung mahilig kayo sa medyo halata yung lasa ng dagat. May konting lansa kasi yung tuyom talaga. Natural na lansa. So ako personally, ito okay naman to sa akin, pero ako personally, mas gusto ko yung tuyom na nilagyan lang ng suka. Kasi mas nanu-neutralize niya yung lansa ng sea urchin. Ito parang bagay ito pampulutan.
Pagkatapos kong sumakses sa pangunguha ng sea urchin, susubukan ko namang mangisda. Sa sobrang yaman ng tubig dito sa Pagbilao, dito lang banda sa may gilid, may makukuha na raw isda. Pero hindi nga lang kalakihan. Medyo parang dilis level lang. Tara! Silver sides o guno ang tawag sa mga isda na nahuhuli sa Pampang. Ang haba nito, umaabot ng 2 to 4 inches. Ayan na! Nakikita ko na sila! Pahawakan lang dito. Opo, ilagay ko patabi. Ay, ang dami! Huwag kayo lalabas! Teka kuya, baka mamaya lumusot sila sa ilalim. Sa pangunguha ng mga guno, kailangan dahan-dahan ang paglalatag ng lambat. Kapag nabugaw kasi ang mga guno, maaaring lumusot ang mga ito sa ilalim ng lambat at makatakas. Kasi doon sa ilalim, may mga bato-bato siya. So kahit na harapan mo sila ng lambat, papasok lang sila doon sa loob ng bato, tapos iilalim sila ng ganun para mag-underground yan sila. Meron pa sa loob, kuya. Ayan o. May naiwan pa, pero wala. Kakaunti na yan, kuya. Nasa tabi ko yun. Nandun sila lumipat na. Yun o. Na-dengue kami. Lipat. O, lipat-lipat tayo. Hindi tayo nagtagumpay sa una nating subok, pero hindi tayo susuko. Parang wala. Teka, ayusin ko kung sabi dito. Habang inaayos namin ang lambat, may mga box jellyfish o salabay na lumapit sa amin. Ala! Bigla! O, hindi ba delikado to, kuya? Ang box jellyfish ay isa sa pinakadelikadong klase ng dikya, kaya naman kailangan ng ibayong pag-iingat. Ay, sus Mariosa! Sabi lang mahuli natin. Teka, nandito magtatalunan! Daming dikya eh! Ah! Dami namin nakuha ang ganito. Dapat yung isda kinukuha. Ito isda. Sa ikatlo naming subok, lumipat kami sa mas malalim na bahagi ng dagat. Si Janjan maingat na inaalis ang mga salabay na lumalapit sa amin. Talaga namang napaka-challenging nito dahil delikado ang mga kamandag ng salabay. Huwag na, dami dali. Marami! Marami. Yan, dami. Dami. Sige! Hey. Dami. Ito na kanina. Salabay. Ayan, ang dami! Hey. Sige! Hey. Ay, baka lumulusot! Hey. Teka, huwag kayong lumabas! Ang daming salabay eh. Tanggalin muna natin yung mga salabay. Isda lang gusto namin. Ayaw namin ng salabay. Matapos ang tatlong subok sa paglalatag ng lambat, sumakses din tayo sa pangunguha ng guno. Ang mga nakuhang guno, diretso na sa kusina. Mas sasarap pa raw ito kapag ginawang torta. Ang gagawin namin ngayon ni Ate Jacqueline ay tortang guno. Pero bago ninyo gawin yan, kailangan talagang himayin ninyo yung Tatanggalin po yung lahat ng tinik. tatanggalin yung ulo
Opo. tatanggalin yung lahat ng Kakaliskisan tinik. Kakaliskisan? Opo, kinakaliskisan po siya. Lord. Opo, Ang yan po liit siya, nito ma'am. para kaliskisan. Opo, na kinakaliskisan po para hindi po matalas yung ano. So tatanggalin yung mga bituka, Opo, ma'am. tapos tatanggalin ng kaliskis, tapos hihimayin niyo po, tatanggalin Yes po. niyo ng tinik. Napakahirap naman. Pero masarap naman po talaga Pero siya, masarap ma'am, pag naman. naluto na. Ito po yung guno na natanggalan na ng ulo, ng kaliskis, at saka ng bituka at ng mga tinik. Opo. Wow! Boneless na po siya. Boneless na. Ang hirap na nga mag-boneless ng bangus. Ang laki na nun. Eto, binuneless. Maliit po. Ganito kaliit. Oh, ang hirap. O, sige po ate. Gusto na natin itong tortang guno. Sa isang bowl, paghalu-haluin ang mga nalinis na guno. Lagyan ito ng kamatis, seasoning, paminta, asin at harina. Tapos isang itlog po. Isang itlog. So, parang ang ipa-fried chicken nyo to, pero Yes parang fried guno. Crispy Mix guno. lang po. Yes Parang po. gano'n ang peg. So, except for the tomatoes, parang pareho siya ng timpla ng fried chicken. Yes po, ma'am. Ito na po siya pagka na-mix na po yung mga ingredients. Tapos, ipiprito. Yes, ma'am. Bukod sa sa torta, ano pang luto ninyo sa guno? Kilaw po, ma'am. Ay, Mas sarap masarap po ang din. kinilaw niyan. Sige te, magluto ka dyan. Kakaliskisan ko tong mga guno. Nakakatawa yung ang laki-laki ng kutsilyo ko para sa napakaliit na isda. Mas masarap po ito pag medyo toasted. O sige, toasted natin. Ipa-toasted natin siya habang nagkakaliskis na. Ipiprito lang ito hanggang sa maging golden brown. Bukod sa torta, perfect din daw ang guno kapag kinilaw. So ngayon naman gagawa kami ng kinilaw na Guno. guno. Sa paglilinis ng guno, kinaliskisan, ngayon ang gagawin natin, tatanggalin natin yung ulo. Pag hinila mo, lalabas na rin dire-diretso yung bituka. Tapos, pisilin nyo po yung tiyan niya para lumambot at ma-flatten at mabuksan nyo siya. Kasi kapag nabuksan na natin siya, susungkitin natin yung kanyang tinik. Tapos, konting hugas. Ayun. Kung anong daling hulihin ito napakahirap naman iluto. Ito na ata yung pinakamaliit na isdang nalilis ko. Natanggalan ng bituka. Pagkatapos ng mabusisi at matrabahong paglilinis ng guno, huhugasan lang ito sa suka at sa kababanlawan ng tubig. Titimplahan ito ng asin, paminta, pampalasa, sibuyas, luya, sili at suka. Ito po yung parang version po natin ng sashimi, 'di ba? Dito sa Pilipinas. Sa Spain naman, ang tawag dito ay ceviche. Dito, kinilaw. So, hindi na ito niluluto kasi yung isda, maluluto siya sa acid ng suka. Yan na yun. Yan Okay na po. to. Opo. Babad lang pong konti. Babad lang ng konti. Ayos. Okay. Handa na po ang dalawang uri ng guno, tortang guno at kinilaw na guno. Tikman na natin. Hindi ko muna isasawsaw sa suka. Crispy. Sarap pa. Uy, ang sarap naman ko. Sakto lang yung alat niya. Pero baka mas masarap pa kapag sinawsaw sa suka. Masarap siyang isawsaw sa suka kasi nanun-neutralize niya yung alat. Kasi yung mismong guno, may natural na siyang alat. Tapos nilagyan pa nung parang breading powder. So, may alat din yun. Perfect siya kapag may may suka. Feeling ko pwede rin ito sa ketchup. Okay pala yung guno, kahit maliit. Sarap siya. Sarap. Panalo to. Sarap nito. Champion to. Sarap ng timpla. Tsaka walang kalansa-lansa. Sarap.
Sa unang tingin, aakalain mong puno ng basurang palutang-lutang ang dagat na ito. Pero kapag nilapitan mo, makikita mong ang mga plastic bottles pampalutang lang pala. Taniman kasi ito ng seaweeds dito sa Pagbilao Bay. Game na! Ang paraan ng pagtatanim nila ng seaweed ay tinatawag na floating method. Kumukuha ng punla sa dulong bahagi ng seaweed at saka ito itatanim sa mga nakalutang na plastic bottles sa dagat. Mabilis lumaki ang mga seaweed na ito, kaya naman pwede nang anihin sa loob ng 8 linggo. 10 to 12 feet ang lalim ng tubig sa bahagi ito ng dagat. Paano natin ito dadating doon? Kabilang sa pangkat na red seaweeds ang mga itinatanim sa Pagbilao Bay. Ito yung mga tinatawag na tambalang o guso. Oh, ito na. Ang mga seaweed karaniwang ginagamit na sangkap sa mga pagkain, pati na rin sa gamot at iba pa. Pero ang pinakamadaling paraan daw ng pagkain ng seaweeds, gawing ensalada. Yan ang ituturo ng kapuso nating si Jeanette. Sa isang bowl, pagsasama-samahin lang ang seaweeds, kamatis, sibuyas, at saka ito lalagyan ng suka. Lagyan din po siya natin ng asukal, asin, tapos paminta. At para may kaparis ang ensalada, magpiprito si Jeanette ng galunggong. Kailangan po natin palutungin yung prito natin para po masarap siyang iulam sa ensaladang seaweed. Kapag malutong na ang galunggong, pwede na itong hanguin. Game na! Game na! Paano natin ito dadaling doon? Oh, ito na. Uy, oh. Matapos ang pangunguha ng seaweed, oras na para tikman ang ensaladang seaweed at ang kaparis itong pritong galunggong. Okay, tikman natin tong ensaladang lato or seaweeds. Medyo naninibago ako sa kanya kasi usually yung alam ko na lato, mas malambot ng kaunti at saka yung sea grapes, yung ganyan, may pagka magulang siya ng kaunti eh. Pero, buti na lang nilagyan siya ng maraming suka. Parang pareho lang siya ng mga the usual na seaweeds na salad. Pero ito lang, medyo mas matigas siya ng kaunti kesa doon sa ibang lato na alam natin. Tapos, yung flavor niya hindi kasing alat compared to yung mga ibang seaweeds. Kasi 'di ba yung lalo na yung sea grapes, parang pagkagat mo sa kanya parang may nagbo-burst na flavor of the sea, 'di ba? Ito dahil medyo mas matigas siya, hindi ganoon ka distinct yung flavor ng dagat. Pero okay yung timpla. Bagay naman yung suka, yung tomatoes, tsaka yung sibuyas. Nag-enjoy ba kayo sa ating seaweed adventure sa Pagbilao? Nakapatlo na ako Patikim pa lang yan mga kapuso. Dahil next week sa Pinasarap, sisisid naman tayo para manguha ng seashells. Natigan kami, natigan. Mula sa dagat, sa batuhan, Yun! Medyo mahirap kunin yung talakogan or yung kibit kasi kailangan low tide kapag nangunguha ka. Pangalawa, kakulay niya yung mga bato. So para siyang nakakabit. Kung nakakabit pa talaga. Ayun! Wala.
po si Cara David.